ano yun, April 21, naalalang-alala ko pa. Tapos, chinek ko yung bank account ko. You know what? My savings is good up to 2 months of rent. OMG. As in. OMG. Sabi ko, what will happen in the next 2 months? April, May, June. Hanggang June lang yung kaya ng bank savings. So, tumawag ako sa manager ko sa Cornerstone. Sabi ko, Ins, can we compute all the deliverables or accounts payable pa? Kasi hindi pwede mangyari to kasi saan tayo pupulutin? At saka kung ano pa yung mga projects na meron, wala tayong ongoing na brands kasi nga pandemic. So anyway, ganito ang ginawa ko. Gumawa ako ng strategy. My strategy was, nag-upload ako ng IG stories. Tinatag ko yung mga brands kahit hindi bayad. Para-paraan. Real stories, real conversations. This is Unbreakable. Today on Unbreakable, ang guest po natin ngayong araw is one of the Philippines' most beloved content creators, from his viral dubbing videos and the unforgettable Auntie Julie amongst his other creative creations to his work as a host, nag-aartista, at syempre ang kanyang sikat na podcast. Yan po ang Dog Show Divas alongside fellow content creator Baus Rufo, where their humor and candid conversations have earned them a loyal following both online and on stage. Please welcome on Unbreakable ang nag-iisang Makoy Averilla. Palakpakan naman para kay Makoy. Hello! Thanks a lot, Migs, sa Thank you. pag-invite dito sa akin. Thank you. Salamat. Magsisimula ako, Makoy. Kamusta ka? You've been really visible online, busy. So, paano mo masasabi ang career mo ngayon? Yung career natin ngayon, Mix, talagang I'm very thankful din because tuloy-tuloy lang siya. But also, medyo busy in the past few weeks kasi katatapos lang ng Philippine International Motor Show. Tapos, we're also doing the yung live show namin ng Dog Show Divas with Baus. Tapos, taping. Very happy na continuous naman din yung mga rackets natin. Multifaceted kasi si Makoy. Diba? Medyo himahimay natin yan ng konti. Makoy, saan ba nagsimula ang iyong karera? Nag-start siya 2017, mga dub videos pa nun muna. Then hanggang sa nung pandemic, nagkaroon ng TikTok. So, mga skits, tapos si Auntie Julie, nangyari siya. Then, after noon, nung natapos na yung pandemic, mga 2022, ganon, nag-venture naman ako sa automotive. So, nagre-review ako ng mga sasakyan, ganyan. And then, hanggang ngayon, tapos nangyari yung improv. So, nag-take ako ng improv classes. Then, nagkaroon din ng konting stint sa mga acting projects, sa indie film, tapos sa mainstream meron na rin. So, yun naman. So, 2017, I'm doing this for almost a decade already. OG, pagdating sa content creation, would you say? Would I say, medyo. Kasi 2017, yan yung time na pa-rise na yung YouTube vlogging, diba? I would say that for you. Isa pa sa mga OG. Sa mga OG, okay, sige. Tatanggapin ko na yan. Yes, oo. And that's isang kumbaga, it's an appreciation. Thank you. Yes, oo. Kasi content na ngayon ang tawag sa mga videos. Pag sabi mo lahat, photos, video, news, or what you see online, it's all content. Oo, parehas na isa na yung term eh. Nagkaroon ka ba ng foresight na ito ang magiging mundo? Sa totoo lang hindi eh. Kasi ang dream ko talaga ever since high school was to become a newscaster. If hindi, sabi ko nun, kung hindi ako mag-newscaster, gusto ko maging artista, actor. Kasi after kong mag-work nun sa publishing, napunta ako ng real estate. And then, after 2 years, napunta ako sa PR, Public Relations Agency. Then, nagkatar ako for almost a year. Pero kasi, yung paggawa ng content online, naging ko siya outlet. Kasi alam mo naman ang advertising world, iba rin ng pressures and deadlines. So, I needed an outlet. So, that outlet becomes my weapon para mawala yung stress, magkaroon ng ng pinagkakaabalahan. And then eventually, naging hit yung mga videos na yon hanggang sa nung nangyari yung TikTok. And nagkaroon na ng opportunities to
to join TV para sa noontime show. Sabi ko, okay, I like this, I like this career. Maybe we should give it a try. And kumbaga, yung pagpasok sa showbiz, hindi naman siya abrupt na pagpasok. Pero yung kumbaga, uunti-untiin mo, nagustuhan ko naman. So, yeah. So, yung trajectory, noong una hindi ko inaakala, pero ngayon, gustong-gusto ko na siya. Hindi ka nag-try mag-apply with networks? Nag-try ako. Oh. Nag-try ako sa dalawa. Researcher, no? Researcher pa yung position. Kaya lang hindi ako pumapasa sa sa second stage of the network pa yan? Nako, basta over there in Quezon City. Over there, Quezon City. Oh, parehas nasa Quezon City. Dalawa Ayan. lang namang tayo. Yun, so Oh. hindi ako pumapasa eh. So, Ah. and then I think in 2019, nag-try din ako as field reporter. Kumbaga na-interview, pero hindi na nag-push through. Oo. So, yun. Well, redirection. Yeah, ganun talaga. Diba? Oo. Oo. Before my media life, Yeah. nagti-TVC ako before. Oh, commercial model. Commercial. Mm-mm. Tapos yung track pala na papunta nun was like artista. Yeah. Kung ano man oo, yun. Oo. So one time, nag-audition ako sa Star Circle Quest. Talaga? Like first lang. Okay. So wala. Wala. Nag-try din ako ng isa for, di ko na alam kung ano yung, basta may go-see lang. Sa Okay. kabila. Oo. Eh di wala. So para Mm. sabi ko, bakit hindi siya for me? That's just how I took it. Okay. Parang, okay, no hard feelings, try ko lang. Pero Qatar. Sabi mo Qatar. Qatar, Ano ba yeah. Sa Qatar. Nagpunta ako ng Qatar 2015. Actually, nung dumating ako ng Qatar, wala pa akong work talaga eh. Doon ako naghanap. So wait, pumunta ka lang ng Qatar, makipagsapalaran, bahala na? Bahala na. Kasi I have a friend there who is also from Letran. And then nandun na yung family niya. And then yung family niya, very accommodating, very kind to me. Talagang they treated me as if anak nila ako. And I'm very grateful to that. So when I arrived there, wala talaga akong work. Ang meron ako yung business visa, which is you're allowed naman to get work legally, ha. So ang ginawa ko, first 2 weeks talagang ronda ako sa mga buildings, ganyan, apply ako. Until such time, I landed a job in an ad agency. Tapos, ang work ko doon, content producer. So, I used to write captions on social media. Tsaka, kumbaga, ano yung isusulat doon sa copy ng art. So, content producer. So, contract work yon for 6 months. Kasi hindi naka-retainer yung brand eh. So anyway, so gawa, ganyan. Tapos yung kontrata, hanap ulit ng trabaho. Panibago na naman. Panibago na naman. Kasi, na-endo ka na. oo, endo Oo. na. Kailangan kong i-maximize yung business visa or yung work visa. Kasi, sayang mahal, 'di ba? So, maximize. So, ang naging next job ko, sales professional ako. So, nagbibenta ako ng X-ray machine. Wow. Sino market mo? Grabe, yung mga ospital doon, pinupunta ko yung mga ospital, ganyan. So, may katandem ako na foreigner din. Kasi sa Qatar naman, migrant workers, 'di ba? So siya yung nagda-drive and then siya yung manager din. Rumoronda kami sa mga ospital. So, nag-o-offer kami ng X-ray machines. Gano'ng katagal? Yun, 3 months lang. Kasi ang trajectory ko noon, ang gusto kong mangyari, stay muna ako sa Qatar or work ako in Qatar for 2 years and then after that, try kong mag-work sa Europe. Habang nagjo-jogging ako sa highway, kasi may highway doon sa Qatar na may portion doon na where you can, kasi malawak sidewalks nila you can jog. May nakita akong eroplano habang nagjo-jogging, pa-take off. Medyo malapit sa airport yung inuuwian namin. Sabi ko, maybe this is the sign that I should go home. Alam mo, after... Naramdaman mo yun. Naramdaman ko din. After a month, kinausap ko yung dad ko. Sabi ko pa, uwi na ako. Kumbaga, hindi na ako magpapa 1 year in Doha. So siguro if we would wrap up the whole Qatar experience, that shaped you as a person? Pag ura-urada or kumbaga, padalos-dalos yung decision mo, hindi maganda yung turnout madalas for me. So, yun yung natutunan ko doon. Kasi isipin mo, Migs I left the Philippines around October.
parang third week ng September ko lang prinoseso lahat. Bilis ah. Bilis. Wala pang isang buwan. Wala pang isang buwan. And then, yung nanay ko, naloka yung nanay ko nun sa akin kasi parang ano siya eh, Agad-agad. agad-agad, bakit doon, ganyan? Hindi kailangan natin to. Kailangan, Ora ka naman mag-desisyon. ganon. Oo. Kailangan ko to, ganon. Pero at the end of the day, hindi ko pinagsisihan na nagpunta ako doon. Kasi ang dami kong natutunan. Ngayon ba, sa career mo ngayon is like medyo mas you're taking it a different approach? Tingin mo ba, pinag-iisipan mo, talagang pinagninilayan mo to arrive at the right decision? May mga ganun bang times? Sa katunayan, hindi. Sinet ko na sa sarili ko, gusto ko maging freelancer and full-time content creator. And one thing is on my mind. Ayoko nang pumasok sa corporate. Tapos, nung natapos na yung kontrata ko sa Channel 5, in-anxiety ako. Kasi parang what's next for me? All of a sudden, zero ka ngayon. Oo, Bungi. zero. Oo, Wala zero. na eh. Oo. Parang yung Ano na, di ba, diba? yung safety Oo. net ko nasa na. So, April 21, naalalang-alala ko pa. Tapos, chinek ko yung bank account ko. You know what? My savings is good up to 2 months of rent. OMG. As in. OMG. Yun As na lang yung in. laman ng... Yun lang yung laman ng bangko. Sabi ko, what will happen in the next 2 months? April, May, June. Hanggang June lang yung kaya ng bank savings. Considering the bayad sa car na yan, pati bayad sa utilities, no? So, tumawag ako sa manager ko sa Cornerstone. Sabi ko, Ins, can we compute all the deliverables or accounts payable pa? Kasi hindi pwede mangyari to kasi saan tayo pupulutin? At saka kung ano pa yung mga projects na meron. Tapos sinabi niya sa akin, eto yung mga numbers, ganyan. Sabi ko, okay, medyo makakahinga tayo until September, but wala tayong ongoing na brands. Kasi nga pandemic. So anyway, ganito ang ginawa ko. Gumawa ako ng strategy. My strategy was, nag-upload ako ng IG stories. Tinatag ko yung mga brands kahit hindi bayad. Para-paraan. Para-paraan. So, nagtatag ako yung kunwari, facial wash or let's say an appliance na tag lang. And then, I keep on making skits na to the point na every morning nag-iisip ako ng skits na pwede kong gawin. Kasi pag hindi ako nag-upload this week, baka kalimutan ako ng tao. So, I must say, clout chaser po ako nung 2021. 2022. Grabe po talaga. As in, Kayod Marino ka! Kayod Marino. Kasi, talaga, Migs, hindi talaga pwedeng ma-zero. Transition ako sa content. Minsan ganun din di ba? Mabilisan lang, di ba? And minsan yung mga hindi pinag-isipan. Tama ba? Kapag not di pinag-isipan, pero kung anong naging organic, yun yung maganda. Alam mo, Tama totoo ba? yan. Totoo yan. Yung mga content na masyadong heavy on production or let's say, halatang sinulat or scripted, yun talaga. Parang minsan hit or miss. Hit or miss. Pero pagka yung mga tipong, kunwari yung spur of the moment, yung bigla mo lang in-upload out of nowhere. Organic lang. Organic lang. Nagkwento ka lang. Wala. Yung pa yung nag-hit. Yung pa yung nagva-viral. What's important is, may na-upload ka. Yun ang importante dun eh. Basta may na-upload ka. As a content creator, how do you manage that? The metrics? What's very important to me talaga would be the views. Pag nag-upload ka kasi sa Instagram or I mean sa social media platforms, 'di ba, Migs? What's very important yung views eh. Kasi the first 3 seconds na nakita siya ng user, it's counted as 1 view already. And that's very important. Kahit hindi tinapos ng tao yung video mo, pero dumaan siya sa feed mo, malaking bagay na yun. Not a lot know that, or maybe marami ring may alam, pero at least sa karamihan na yung proseso mo in conceptualizing. Tama ba, Makoy? Na minsan sasakay ka lang sa MRT? Do you still do that? Sasakay ka lang sa MRT, LRT, tapos tatambay ka lang doon, kukuha ka lang ng inspiration.
I still do that once in a while. Pero ang huli kong sakay ng MRT, ano ba ngayon? June, 'di ba? I think my last was March. Oh, Yung pag-touch kasi sa reality and sa grassroots, those are the moments na very important para sa akin kasi doon ako nanggaling eh. Yun yung ginagawa ko dati. Bago ko naman ma-achieve yung name na McCoy Dubs, I am Mark Averilla, so yun yung ginagawa ko. Sumasakay ako sa MRT, sumasakay ako sa jeep, sa sidecar, tricycle, 'di ba? Namamalengke ako hanggang ngayon pumupunta ako ng wet and dry market. Ako yung namamalengke sa household namin. So those are the moments na magpapa-equalize sa iyo or yung kumbaga nagiging neutral ka pag nandun ka sa ganong klaseng space. Kasi yun yung reality ng life 'di ba? Marami sa Pilipino hindi afford bumili ng sasakyan. So might as well they take the public transportation and that's the only efficient way for them. Kumbaga, ito yung reality ng Pilipinas, pero pag nasa ibang bansa ka, iba rin yung reality. Parang, okay, yung wala sa atin, meron sila, yung wala sa kanila, meron sa tayo. atin. So might as well, pwede rin kumuha ng content inspiration. Kaya yung ibang content categories na ginagawa, nagtatrive. Kasi, kumbaga, give and take lang yung nangyayari. So, for me, ganon, ginagawa ko pa rin. Lalong-lalo na, halimbawa, kapag may mga content ako na ginagawa about, kunwari, yung mga typical life of a Filipino, di ba, yung mga Filipino commuters, or let's say, estudyante sa ganitong klaseng university, yung mga ganong klaseng strategy to create content, it's still essential for me. Pasok tayo sa automotive and you're thriving in it. Because as a legitimate car person, kay McCoy din ako nagtatanong minsan. Baka paisa-paisa pa dala-dalawa. What was that transition like, especially in a male-dominated industry? Ano siya, automotive talaga is exclusive but also may pagka-gatekeeping attitude. So, for me, nahirapan ako sa una. Kasi, number one, not because bakla ako or pero I believe naman ang pagmamahal or interest in motorsports, in automotive, wala naman gender na pinipili yan. Same as running, 'di ba? Cycling, or even dragon boat, wala naman. But it's more of the energy. Kasi when you arrive in an automotive event, tapos pagbago ka, mafe-feel mo talaga eh. May konting ganun eh, parang, ba't nandyan yan? Or sino yan? Matagal na bang ginagawa niya yan? Diba? Parang, hindi ko nakikita yan dati dyan, pero nandyan na siya ngayon. Yung ganon, may ganon ka lang mafe-feel. Not, verbatim words, but the energy. The vibe, diba? Ang ginawa ko, I just show up. I always show up whenever a manufacturer will invite me to a launch of a new model, of a new product, pumupunta ako. Kasi kailangan nakikita ako eh. And kailangan kong makagawa ng content. Correct. Kasi pag di ako umattend ng event, wala akong automotive content. So, kaya ko siya ginagawa. But, I think after 6 months of doing it, may mga naging kaibigan ako at may mga trusted na tao na pagkakatiwalaan na eto yung safe space ko, kayo yung safe space ko, sama-sama tayo sa events. But entering into a space where you think that you will not be accepted at first, that may also resonate with the viewers. So parang, gusto ko tong gawin eh, kaso tatanggapin ba ako? Natatakot ako. Diba? Paano ko siya ngayon haharapin? Number one, you ask yourself why you're doing this. You always stick to your why. And then when you get your answer, stick to your answer. And then you continue. Kasi for me naman, may hesitation din ako, tulad dun sa sinabi mo kanina. For me kasi, yung why ko, why am I doing this? Yes, kaya ko siya ginagawa kasi mahilig ako sa auto. At kailangan kong gawin to para i-diversify din yung mga ginagawa ko. And might as well show to the people na I have this kind of side, Right. 'di ba?
na hindi lang po ako pang skits, hindi lang ako pang tawa-tawa. Kaya ko din magpresenta ng sasakyan. And then you stick to your answer, you stick to your passion. And then eventually, these people, you'll get to know them, i-introduce ka nila sa brands, the brands will know you, and then eventually, mapupunta ka na dun. And they'll earn Diba? your respect. Yes. Yes. So, for me, don't hesitate. Pag mahal mo ang ginagawa mo, pagpatuloy mo lang. Kasi mapupunta ka dun sa space na gusto mong puntahan. Dog Show Divas. Again, just for our viewers, parang, again, nagsimula siya with your friend, si Baus, and then very organic. Sabi mo, nag-improv lessons ka rin. Wow, how is it now? Now, I'm very happy na we are growing in terms of, syempre, yung mga listeners namin, they're, I must say, loyal sila. But how is it now? Syempre, eto, medyo kami ni Baus in terms of schedule. Kasi parang, as of the moment, as we speak, ang hirap maghanap ng schedule in terms of recording. Correct. Kasi siya, busy siya. Ako rin, puno ang schedule. So, kumbaga, as much as possible, kahit isang araw a week, magre-record kami. Kasi parehas namin kailangan mag-record dahil syempre may mga nag-iintay sa amin, may mga brands kami na na kailangan din namin bigyan ng panahon. Pero pag hindi na talaga kaya, syempre to the rescue ang aming mga co-host, no? Si Joy Barcoma, si Tuesday Vargas, nandyan sila parehas. So give and take lang. But ngayon, masaya ako sa ginagawa namin parehas. Masaya din si Baus, I'm sure, kasi siya ang nito, siya naman talaga ang brainchild nito. This is his kumbaga baby niya to. Kasi nung una ayoko. Kinonceptualize din with you. Kinonceptualize niya with me. So nag-usap kami, heart to heart kami noon last year. At bakit ayaw mo? Kasi sabi ko nun sa kanya, okay na ako. Parang gusto ko nang manahimik. Tsaka parang alam mo yon, okay na ako sa Laguna. Alam mo yun, may garden na ako. Parang wag mo na akong dalhin dyan. Tapos sabi, hindi sis, kasi feeling ko may kahahantungan tong gagawin natin. So, gawin na natin. Parang strike while the iron is hot. Correct. Instant hit, Ang galing. Oo. Pak! Ako rin nagulat ako. Oo. Kaya thank you din sa inyong lahat na nakikinig din. Paano ang banter? Is it organic, may structure, may flow, and then just the ideas, the punchlines, quote-unquote, lumalabas lang siya? Yung banter, organic. Wala talagang script yon. Pero bago kaming mag-record, lagi kaming nag-check in with each other. How are you feeling today? Okay ba ang mood mo? Anong mga words ang hindi ko dapat sabihin na baka ma-trigger ka. So, ganun ang exchange namin. And then, we do our warm-ups. Mga improv warm-ups. Tapos, in terms of banter, tinginan lang kami. Parang, sige, pag ginanong ko siya, sige na, ikaw na yan. Pag siya naman, pag gumanon din siya, nag-squint siya, okay, parang give and take kami. Kumbaga, in each episode, hindi pwedeng may ganito, and then may ganyan. Kailangan level. May gaganyan, may gaganon. Pero pag natapos, kailangan pantay, 'di ba? Para happy tayo parehas. And happy rin ang audience. Okay, so ngayon ang dami mo ring pinagdaanan in terms of career, in terms of life experiences. How would you siguro sum it all up para sa mga listeners natin on how to always strive forward kahit marami mga challenges along the way? I must say, in the past 15 years, it's a technicolor, it's colorful, my life is colorful because every shade of the color you're going to experience. Gray, may times of lungkot, may Correct. times of sorrow. Red, passionate, 'di ba? Passionate, full of love, 'di ba? Megs, full of fire, 'di ba? You want to do everything
'Di ba? Para kang para kang plancha, hangga't mainit, sige ihagod mo. You'll also feel blue, na parang sometimes in your life you'll feel useless. I feel worthless sometimes. Really? Parang That happens. oo, minsan, 'di ba? Last week, I feel worthless. Parang talaga bang kailangan pang mangyari ito? May mga ganon, parang eto pa ba ako? May mga ganong moment. So, minsan yellow, you feel, 'di ba, may moments in your life na it's color yellow kasi you are full of sunshine, you're full of grace, 'di ba? You're full of hope. But yung philosophy ng colors of life na my life is colorful. Kasi tao ko totoong tao. Or kunwari, tulad niyan, nung the other day sa toll gate, Skyway, may nagbaba ng bintana. Nagvi-video. Ikaw? Binivideo ka? Binivideoan ako. Tapos nagaganyan. So nagbaba ako ng bintana. Like, pwede magpa-picture. Sabi ko, nasa toll gate tayo, papapicture ka. Next time, but hi, ingat ka. Ingat ka dyan. Drive safe. 'Di ba? Yung gano'n na, ma'am, 'di ba? Yung paakyat na, 'di ba? Paakyat na ng yung from Slex. From Slex, yung pasukat na. Pasukat. Siguro to sum it all up, my life, it's colorful because I've experienced and felt all the shades of the color. Pero ano yung natutunan ko doon, Migs? Yung buhay natin, 'di ba, it's a shade of color, it's colorful. It's like color wheel. Yeah. Paulit-ulit lang yun lahat hanggang sa tumanda tayo. And it's okay to feel that way. Oo naman. Hindi naman kailangan, dapat lagi akong yellow or dapat lagi akong green. If I'm blue and gray, parang, ano na? Oo, 'di ba? Oo. So yung color wheel na yun, 'di ba, bilog yun? Pag inikot mo yun, ganun din yun. Parang may arrow. Ano Tama. tayo sa 2028? Ano tayo sa 2030? Yung ganon. Correct. So, for me, that's the circle of life. But siguro sabihin natin, that's the circle of the color wheel of your colorful life. How, kumbaga, in an evolving world, saan mo pa nakikita ang iyong sarili? Gusto kong mas maano pa yung practice sa acting. Ayoko siyang dalhin sa trash bin. Ayoko siyang i-archive, Migs, kasi gustong-gusto kong gawin yung arte. Gusto kong gawin yung pag-arte. I'm wishing that hopefully in the next 3 years I'm able to have an acting job, hopefully for indie film or maybe mainstream. Pero pinapangarap ko rin kahit isa lang sa ibang bansa or kung ano man, 'di ba? Possibilities are endless. Sana sa teatro rin kahit isa may experience. But yeah, that's what I wanna do din talaga. So let's make it happen. Oo, why not, 'di ba? Panghuli na lang, Makoy, thank you sa iyong soro. Palakpakan naman natin sa Makoy. Salamat, guys. Mark Thank you. Averilla, thank you for sharing your unbreakable story para syempre mas maka-inspire sa ating listeners and audience. But syempre ang ating money question, what makes Makoy Averilla unbreakable? What makes me unbreakable is just being myself and being humble. O, di ba? Alright, di ba? Simple pero tagus sa buto. Maraming salamat, Makoy. Thank you so much. Thank you so much, Migs. Ang nag-iisa Makoy Averilla, maraming salamat sa pag-guest dito sa Unbreakable. Thank you, Makoy. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Unbreakable is powered by Luca Creatives, brought to you by All Seasons Flavor PH and Top 10.